gabi po muli, mga kapatid na patuloy na sumusubaybay po sa ating evening talk. Ito po ang sunod na episode natin about leadership ng church. As it is appointed by St. Paul and Barnabas doon po sa mga church na napuntahan nila at na mga na-establish nila. Ang i-discuss po natin ngayong topic is about church helpers. Kagabi, mga church leaders. Mayroong similarity itong qualification at trabaho nito mga church workers at mga o church helpers at itong mga church leaders. Ang kaibahan lang, itong mga church leaders tulad ng mga apostles, ang focus nila is about preaching the gospel and about prayer. Yung pag-ministry sa pamagitan ng pag-preach ng Word of God at tungkol po sa mga panalangin. Ayaw nilang mahinder yan. Kaya nag-appoint po ng mga church helpers. Ang mga church helpers naman ay malaking commitment sa pag-aasikaso sa mga tao at sa pagpapakain. Subalit sa pag-preach at sa karunungan, sa qualification, almost the same. Almost the same. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol dito sa church helpers, na sabi ng iba, ito po yung mga diakono. Ang ibig sabihin ng mga diakono ay katulong o katuwang. Mga gumagawa bilang katuwang ng mga apostles o ng mga leaders. Yan po ang ibig sabihin, mga servants. Katuwang po, mga servants, nagsiserve. Serve sa table, serve sa ushering, serve din sa pag-preach ng Word of God like itong si Esteban, itong si Felipe, at ang mga iba pa. Mightily nag-preach po sila. Ano ngayon ang mga qualification nito mga church helpers o mga deacons? Didiscusin po natin sa maikling mga minuto ang mga trabaho nito at mga qualification. Nabanggit ko na kanina, ang ilang pangunahing trabaho nila ay mag-asikaso sa mga tao. Para ang tao ay hindi nagreklamo. Ang mga troubleshooter po sila tungkol sa problema, taga-ayos ng problema, tagapayo sa mga tao, tagabigay ng pangailangan kung meron, tagapag-asikaso sa pagkain, at siyempre nagpipreach, nagtuturo. Kasi kung mayroong conflict, sila po yung nagtuturo. Nagpipreach sila, nagbibigay ng instruction. Kaya naman ang mga church workers na ito, or mga helpers, they must be grieved, not double-tongued, not given too much wine, not greedy, nor filthy lucre. Holding the mystery of their faith in pure conscience. Pure ang kanilang conscience. And let this also first be proved. Dapat na-testing muna, nasubukang mabuti. Let them use the office of the deacon or helper, being found blameless. After na masubok na sila sa kanilang katapatan, sa kanilang honesty, sa kanilang kasipagan, saka sila ilalagay. Even so must their wives be grave, not slanderer, severe, faithful in all things. Pati yung kanilang mga asa-asawa, dapat nasumpungan ang kanilang mga asa-asawa na hindi chismosa, hindi madaldal na kung ano-ano ang sinasabi. Kundi faithful sa lahat ng bagay ang kailang mga asa-asawa. Yan. So yan po ay napakahalagang qualification. Gayon din naman ang mga babae dapat mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil sa sarili, tapat sa lahat ng mga bagay. So yun po yung kanina na sinabing about their wives, na mga church helpers. At ang mga helpers na ito, kailangang husband sila of one wife. The same na mga leaders na diniscuss po natin. Husband of one wife. Isa lang ang asawa. At ruling their children and the house well. Nangangasiwa po, nag-aasikaso sa kanilang sambahayan, sa kanilang pamilya, ng mahusay. Okay. Bibigyan natin ito ng pansin. Ang mga church helpers, ang isang pamantayan na qualified silang mag-serve sa Lord, qualified na maging tagapangasiwa sa paglilingkod, sa pagtulong, ang refleksyon ng kanilang pamilya. Kailangan ang church helper
ay napaglingkuran na maayos ang pamilya kasi para makapag-help siya sa church. Kasi kung yung pamilya niya mismo hindi niya kayang ayusin, wasak ang pamilya niya, magulo ang pamilya niya, away dito, away doon, hindi na ma-manage. Paano niya i-manage ang church ng Diyos ng kapayapaan? Samantalang ang pamilya niya, pamilya ng kaguluhan. Kaya kailangan ang refleksyon ng kanyang pamilya, ang luwalhati ng Diyos doon sa kanyang pamilya. Yan po ang refleksyon ng kanyang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. At kapag ka ganun ang nangyari, ang mga tao matutuwa at maniniwala dahil po naiingatan niyang mabuti ang katotohanan ng kanyang pinapangaral na ang naglilingkod sa Diyos ay maayos, nasa tamang order, nasa tamang pananampalataya, nasa tamang practice sa kailang buhay, sa kailang pamilya. Kaya kung masusumpungang itong church helper ay nasa kanila ang katangiang ito, pinapractice sa kailang buhay, dahil nasubukan na, kwalipikado at dapat bigyan sila ng kalayaan at opportunity na mag-help, tumulong sa mga gawain. Anong mga gawain naman ang tutulungan nila? Ang mga ituturo ng mga church helpers, mainly tungkol sa pagsishare ng Word of God. Hindi lamang pagsishare ng pagkain. Maliban sa pagkain physical, pagsishare ng Word of God, evangelism. Ito ang naging pangunahing gawain ng lumabas na si Felipe, itong si Diakonong Esteban, na ang ginagawa nila ay parehas doon sa ginagawa ng mga apostol, nangangaral ng salita ng Diyos. Mayroong kapangyarihang nag-i-exist sa kanilang mga gawain. Gumagaling ang mga pinagpipray nila. Pinapayuhan, ina-advise ang may mga suliranin. Binibigyan ng direksyon ang buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Ang mga trabahong ito, ang mga ministeryong ito ay mga pangunahin. Yung mag-serve sa table, sa pagpapakain, isang napakadali lang na trabaho yun. Kahit mga hindi manampalataya, marunong gumawa niya. Ang hindi kaya ng mga hindi manampalataya, yung mangaral ng salita ng Diyos. Sino si Jesus? Turuan silang sumampalataya sa Panginoon, tanggapin ng Panginoon at mabuhay ng ayon sa sinasabi ng ating Panginoon. Na kung may mga mabibigat na konflikt at mga pagsubok, ito pong mga church helpers, matatag po sila. Trabaho nila na sila ay matatag, ipangaral ang tamang pananampalataya na kanilang sinasampalatayanan at pinangahawakan. Yan po ay mga pangunahing gawain nila. Siyempre, kasama dyan yung patuloy na pagiging mapanalanginin. Kung ito mga apostol, si Pedro, si Juan, pupunta doon sa lugar ng panalanginan dahil prayerful sila at nang mayroong lumpo na nag-aabang doon na matagal nandoon sa beautiful gate, ipinag-pray, gumaling ang lumpo. Ito pong mga church helpers, ganun din. Church helper to proclaim the word of God, church helper to show the mighty works of God miraculously, powerfully. Helper po sila. Katuwang sila upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa mga huling destination kasi nito mga church helpers, sila po ay nagmimistula o nagmumukhang mga apostol na din. Nagmumukha silang mga pinuno sa gawain ng Panginoon kung saan saang lugar dahil na-establish ang mga gawain. Lahat po ng mga simbahan o mga congregation, kinakailangang mayroong mga church helpers. Sa ibang word, mga church deacons or mga church associates, mga assistants. Ito'y katuwang ng mga apostol upang maging mas malakas ang mga trabaho. At ito mga church helpers na ito, mga workers, kukuha din sila ng mga assistants. Siyempre, magkakaroon ng mga assistants upang may katuwang sa mga gawain. Kaya padami ang mga church helpers at ang mga tinutulungan nila dumadami at lumalawak po ang gawain ng Panginoon. At naiintindihan ng kanilang mga pamilya sapagkat mga matatapat at mga masisigla sa Panginoon ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak, naiintindihan nila ang tungkol sa gawain nito mga church helpers. So kaya, ito pong mga
katuwang na ito sa gawain, napakahalaga upang lumawak ang gawain ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus diyan sa aklat ng Mateo 9, manalangin kayo na magpadala ang Diyos ng mga helpers o mga manggagawa sapagkat napakalawak ng anihin. Ibig sabihin, napakarami na mga taong dapat dalhin sa ating Panginoon. Kaya kailangan pang dumami ang mga church helpers. Lahat ng mga Kristyano, lahat ng mga membro, kailangan matutong maging church helpers. Walang parang revolto na walang ginagawa sa isang gilid o sa isang tabi. Lahat kailangan nagpa-participate, tumutulong, gumagawa as a church helpers. Kung hindi ka pa apostol, hindi ka pastor, halimbawa, hindi ka propeta o ebanghilista, siguradong kasama ka dito sa church helpers. So lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo ay helper. They help one another as part of the body of Christ. Walang exempted dito. Kaya ang lahat ng mga mananampalataya dapat nag-help sa anong trabaho mayroon sa kanilang church. Especially sa pag-evangelize, sa pag-share ng Word of God sa mga tao. Okay? So walang isang tao na walang ginagawa sa isang church. Lahat employed sa kingdom ni Lord, sa kanyang trabaho. Kaya masaya sapagkat walang vacancy. Lahat mayroong ginagawa. Hindi nagko-competition, hindi nagko-comparison, walang kompetensyahan, kundi ginagawa natin faithfully kung anong kakayahan natin ayon sa kaloob na binigay natin sa Panginoon o binigay ng Diyos sa atin pong mga pagdilingkod, sa atin pong mga pagtulong. Isusulit natin yan sa Panginoon. Ang Diyos po ang mag-reward at hinahandugan natin ang lahat ng yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, bago ko ito tapusin, ikagalak natin na tayo tinawag ng Panginoon para mag-help, maging helper sa kanyang gawain. Special ka, sapagkat ang tumawag sa iyo, the King of Kings and the Lord of Lords. Sana huwag kang mag-asawa sa paggawa ng mabuti, ayon sa 1 Corinthians 15:58, sumagana lagi sa gawang mabuti, sapagkat hindi sayang ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga church helpers. Every members of the church is a church helper. Mag-multiply tayo at mag-multiply ang mga tao na madadala sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon, pagpalain mo po ang mga church helpers. Lahat ng mga miyembro ay church helpers. Sa pagdating ng mga araw, sila po yung magiging mga pastor, magiging mga ebanghilista, magiging apostol, magiging mga pinuno sa mga gawain. Sa ngayon, mayroon pa nagsusupervise sa kanila. Pagdating ng araw, sila mismo ang mga siwa. Samahan mo po, Panginoon, para sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, sa sunod pong episode natin, ay abangan natin sapagkat tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy sa Book of Acts. Minsan sinisingitan po natin ang ibang mga passage related po sa ating di-discuss dito sa aklat ng mga gawa. Aklat po ito, magawa ng Holy Spirit. See you sa sunod na episode. Pagpalain po kayo lahat ng ating Buwan na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life. Yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan,
deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.